Baka hindi ka pinapatigil ng universe. Baka pinagpapahinga ka lang. Nagpapatuloy ang ating puyatan dito sa Manila Midnight Universe. Nandito pa rin tayo sa rooftop ng isang lumang building sa Sampaloc, kung saan ang tanging liwanag ay ang paminsan-minsang guhit ng kidlat sa langit. Sabi nila, sa dilim daw lumalabas ang totoong kulay ng isang tao. Kapag wala ng distractions, kapag patay ang mga ilaw, at kapag ang tanging naririnig mo na lang ay ang sarili mong paghinga, doon mo malalaman kung ano ang tinitibok ng puso mo. Samahan natin sina Leah at Jax sa gitna ng blackout na ito. Hawak ang isang mug ng malamig na kape at isang uling na handang gumuhit ng mga pangarap. Titingnan natin kung paano nagiging simula ang isang wrong timing na pagkakataon. Ako si Zia, ang inyong midnight companion. Ang dilim sa loob ng room 3B ay tila naging isang rehas para kay Leah. Sa bawat segundong lumilipas na walang kuryente, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Ang katahimikan ay hindi lang kawala ng tunog. Ito ay isang presensya na dahan-dahang sumasakal sa kanyang konsentrasyon. Kinapan niya ang kanyang phone, na yun ay nasa 48% na lang ang battery. Sapat na para magsilbing liwanag sa madilim na pasilyo ng boarding house. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang pinto. Ang tunog ng pag-ikot ng lumang doorknob ay tila umalingaw-ngaw sa buong floor. Bawat hakbang niya sa lumang semento ay naglilika ng mahinang echo na tila sumasabay sa kaba ng kanyang dibdib. Ang hangin sa hallway ay malagkit, amoy alikabok, lumang sapatos, at ang singaw ng ulan na pilit pumapasok sa mga bintana. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila humihingi ng pasensya sa kanyang bigat. Bawat krik ng kahoy ay paalala ng luma at pagod na gusaling ito sa gitna ng sampalok. Ang lagkit. Yun ang unang naramdaman ko pagtapak ko sa pasilyo. Ang hangin ay tila ayaw gumalaw, nakikipag-unahan sa pawis ko sa pagkapit sa balat ko. Habang umakyat ako sa hagdan patungong rooftop, nararamdaman ko ang lamig na unti-unting gumagapang mula sa mga talampakan ko hanggang sa aking mga tuhod. Ang semento ay malamig at medyo madulas. Singaw ng ulan na tumulo mula sa butas na bubong ng hallway. Naisip ko yung kaninang hapon sa ospital. Basang-basa ako ng pawis sa loob ng uniporme ko habang tumatakbo sa Ward 3. Ang amoy ng antiseptic, ang tunog ng mga cardiac monitors, at ang walang tigil na paghiing ng tulong ng mga pasyente. Paglabas ko ng ospital ng 3:00 ng hapon, sinalubong ako ng buhos ng ulan sa Espanya. Wala akong payong. Hinayaan ko na lang na mabasa ako. Hinayaan ko na lang na dumikit ang puting blouse ko sa likod ko. Ang dampness na yun, hanggang ngayon, pakiramdam ko ay nasa buto ko pa rin. Yung lamig na hindi mo dadaan sa pagpunas ng tuwalya dahil galing siya sa loob. Mag-isa lang ako dito sa hagdan.
Bit-bit ang mug ng kape na kasing lamig na ng panahon. Ang pait ng lamig ay hindi lang nasa kape. Nasa hangin din ito. Nasa dilim. At nasa bawat hakbang ko pa itaas. Akala ko, kapag nakarating ako sa rooftop, makakahinga ako. Pero habang papalapit ako sa pinto, naramdaman ko ang kaba. Paano kung pati ang langit ay sumuko na rin sa akin? Paano kung sa itaas, mas maramdaman ko lang kung gaano ako kaliit sa gitna ng Manila? Ang bawat hakbang ko ay parang pagtaka sa isang bersyon ng sarili ko na hindi ko na gusto. Ang Lia na laging pagod. Ang Lia na laging takot magkamali. Gusto ko lang muna maging yung Lia na marunong huminga. Pero sa bawat creak ng hagdan, parang may bumubulong na, bumalik ka na, kailangan mo pang mag-review. Wala kang karapatang magpahinga. Pagdating niya sa itaas, ang pinto ng rooftop ay bahagyang nakabukas. Akala ni Lia, siya lang ang tao roon. Pero sa dulo ng rooftop, malapit sa gilid ng building, may isang anino. Isang lalaking nakaupo sa semento. Tila hindi alintana ang ulan, nakatatapos lang tumila. Pinagmasdan niya ang skyline ng Sampaloc mula sa taas. Ang mga neon signs ng mga malalapit na motel at convenience stores ay kumukurap-kurap, sumasalamin sa mga puddles ng ulan sa kalsada. Mula rito, ang Espanya ay parang isang ilog ng mga ilaw. Mga jeepney na nagmamadaling makauwi. Mga ambulance malayo ang tinatanaw. At ang mga streetlights na tila mga bantay sa gitna ng madaling araw. Ay! Sorry. Akala ko walang tao rito. Lumingon ang lalaki. Si Jax. Ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanya ay ang maputlang sinag ng buwan. May hawak siyang sketchbook at uling. Ang kanyang mga daliri ay puno ng itim na marka, mga bakas ng sining na tila hindi natatapos sa gitna ng kadiliman. Okay lang. Hindi naman sa akin tong rooftop. Masyado lang mainit sa baba, di ba? Blackout na naman sa Sampaloc. Napatingin ako sa kanya. Isang nursing student base sa amoy ng alcohol na daladala ng hangin mula sa uniforme niya. Pero bakit parang mas mapait pa sa kape yung mukha niya? Nakita ko siya minsan, isang silhouette na laging nakayuko sa bintana ng room 3B. Sa fine arts, tinuturo sa amin ang lines at shadows. Pero yung hawak niyang kape na wala ng usok, yun ang totoong anino ng pagod na yung gabi. Naisip ko bigla si Papa. Kaninang hapon, tumawag siya. Jax, kumusta ang engineering boards prep? Fine arts pala. Nakalimutan ko. Alam kong boses na yun. Yung disappointment na hinaluan ng pilit na pagtanggap. Gusto niya akong maging lawyer o kaya engineer. Isang career na may blueprint. Isang buhay na may matibay na pundasyon at siguradong sahod. Pero heto ako. Nakaupo sa madilim na rooftop sa Sampaloc. Nagkakayod ng uling sa papel. Sabi ni Papa, ang sining ay para lang sa mga taong may oras magutom. Minsan, sa gitna ng puyat, pakiramdam ko tama siya. Pakiramdam ko, nagaksaya lang ako ng panahon sa mga guhit na wala namang nakakakita. Kanina sa studio, halos punitin ko na yung canvas ko. Too technical, Jax. No heart, sabi ng instructor ko.
no heart. Paano mo lalagyan ng puso ang isang drawing kung ang sarili mong puso ay punong-puno ng pag-alinlangan? Pero nang makita ko siya ngayon, sa ilalim ng maputlang buwan, may nakita akong kakaiba. May ganda sa paraan ng pagkakahawak niya sa mug na yan. Parang yun na lang ang anchor niya sa mundong to. Siya ang soul na hinahanap ko sa canvas ko. Ang pagod na hindi kailangang itago. Ang ganda ng isang taong malapit ng bumigay pero nakatayo pa rin sa gitna ng dampness ng rooftop na to. Siya ang blueprint ng realidad na hindi kayang intindihin ni Papa. Isang anino na may dalang sariling liwanag. Kahit panghawak niyang kape ay kasing lamig na ng yelo. Lumapit si Leah at tumayo sa tabi ni Jax. Pero nag-iwan siya ng sapat na espasyo. Isang uri ng paggalang sa katahimikang tanging sila lang ang nakakaintindi sa gitna ng dilim. Pinagmasdan niya ang mga linyang iginuhit ni Jax sa sketchbook nito. Kahit madilim, ramdam ni Leah ang bigat at gaan ng bawat guhit. Ang mga buildings, ang mga kable ng kuryente na tila mga ugat ng Maynila, at ang mga aninong tila may sariling buhay. Sa di kalayuan, sa kabila ng kanto ng P-Campa, matatanaw ang isang lumang apartment building. Sa gitna ng kadiliman ng blackout na bumalot sa halos buong Sampaloc, may isang bintana roon na nananatiling bukas. Hindi ito basta bintana. Ito ay isang maliit na rektanggulo ng liwanag na tila hindi natutulog. Isang parola sa gitna ng karagatan ng dilim. Para sa dalawang puyat na kaluluwang ito, ang bintanang iyon ay naging anchor. Isang tanda na sa kabila ng lahat, may nananatiling gising, may nananatiling lumalaban. Nursing student ako. Room 3B. Ikaw, fine arts? Halata ba? 3C naman ako. Mahirap mag-drawing sa dilim, pero mas mahirap huminga sa loob ng kwarto kapag walang electric fan. Kumusta yung inaaral mo? Pagsakyata. Nawala na ako ng momentum nung mamatay yung ilaw. Pakiramdam ko, pati yung utak ko, nag-short circuit na rin. Tumingin ako sa tapat, doon sa bintanang laging may ilaw. Parang naging ritual ko na yun tuwing madaling araw. Ang silipin kung gising pa rin ang parola na yun sa kabilang gusali. Kanina, nung nasa loob ako ng kwarto at mag-isang nilalamon ng dilim, pakiramdam ko ay ako na lang ang natitirang tao sa mundo. Pero ngayong, nandito ako sa rooftop kasama si Jax at nakikita namin ng sabay yung bintanang yun, naramdaman ko ang kakaibang comfort. Isang inosenteng aliw na hindi ko maipaliwanag. Naalala ko yung pakiramdam kaninang umaga sa hospital. Yung pagmamadali, yung takot na baka may makalimutan akong instruction, yung bigat ng puting uniform. Ang layo nung Leah na yon sa Leah na nakatayo rito ngayon. Dati, ang tingin ko sa Maynila ay isang malupit na makina na walang pakialam kung mapagod ka man. Pero ngayon, sa harap ng parulang yon, parang may bumubulong sa akin na, sandali lang Leah, hindi ka nag-iisa. Ang liwanag na yon sa tapat ay naging beacon ng hope namin. Hindi dahil binibigyan niya kami ng kuryente, kundi dahil nagsisilbi itong saksi na may mga taong tulad namin na puyat din,
na may bitbit ding mga pangarap sa gitna ng gabi. Naramdaman ko yung dampness ng weather sa balat ko, pero hindi na ito kasing pait ng kanina. May init na nagmumula sa tabi ko. Isang tahimik na presence na nagpapaalala sa akin na okay lang na magpahinga sandali sa gitna ng laban. Nakita ko kung paano siya tumitig doon sa bintana sa tapat. Alam ko yung tingin na yun. Yung tingin ng taong naghahanap ng kahit anong rason para wag bumigay. Sa fine arts, tinuturo sa amin ang focal point, ang sentro ng atensyon na nagbibigay ng balanse sa buong painting. Para sa amin ngayong gabi, yung bintanang yun ang focal point namin. Ang aming lighthouse sa gitna ng bagyo, ng puyat at pagod. Habang pinapanood ko siya, naramdaman ko yung matinding pangailangang protektahan siya. Isang inosenteng pagnanais na maging kalasag niya laban sa lahat ng mga bagay na nagpapabigat sa kanya. Ayaw ko na siyang makitang mag-isa uli sa bintana ng 3B na tilappasan ang buong mundo. Gusto kong sabihin sa kanya na, Lia, tignan mo yung ilaw na yon. Hanggat gising yan, hindi tayo pwedeng sumuko. May pagka-naive man, pero sa isip ko, ayaw ko na siyang pabayaan. Gusto kong protektahan siya mula sa lamig ng gabi at sa pait ng kanyang kape. Ang paro lang yon sa tapat ay hindi lang basta ilaw. Ito ang aming shared beacon, ang anchor na nag-uugnay sa aming mga puyat na puso. Gusto kong maging ganoon din ako sa kanya. Isang maliit na liwanag na hindi mamamatay kahit gaano pa kadilim ang paligid. Hindi ko hayaang maging negative space lang siya sa canvas ng Maynila. Gagawin ko siyang highlight. Alam mo, sa fine arts, tinuturo sa amin na ang negative space, yung dilim o yung bakanting bahagi, ay kasing halaga ng mismong drawing. Kung walang dilim, hindi mo makikita ang hugis ng liwanag. Baka hindi ka pinapatigil ng universe. Baka pinapahinga ka lang. Nanatili silang nakatayo roon. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa parolang yun sa kabilang gusali. Ang bawat kurap ng ilaw sa malayo ay tila isang pangako ng bukas. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging isang uri ng musika, isang himig ng pag-asa na nabuo sa gitna ng blackout. Hindi na mahalaga kung kailan babalik ang kuryente. Dahil sa sandaling ito, ang kanilang mga puso ay may sarili ng liwanag na hindi kailanman mapapatay ng anumang pagod o pait ng realidad. Dito nagtatapos ang Volume 2 ng Boarding House Blues. Nakita natin kung paano ang isang simpleng usapan sa rooftop ay nagbibigay ng bagong kulay sa gitna ng blackout. Ang malamig na kape ay maaring hindi na uminit, pero ang puso ni Lia at Jax unti-unti na nagkakaroon ng bagong minas. Kung ramdam niyo ang perspective ni Jax o ang pagod ni Lia, huwag kalimutang i-click ang like at mag-subscribe sa Mr. P's Love Stories. Puyat comment of the day. I-comment nyo naman sa ibaba. Naranasan nyo na bang makahanap ng sandigan sa isang taong hindi nyo naman talaga kilala? Yung tipong sa puyat nyo lang sila nakakasama, pero pakiramdam nyo,
Sila lang ang nakakaintindi sa inyo. Abangan ang Volume 3, kung saan ang kuryente ay babalik. Pero may mga bagay na hindi na babalik sa dati. Good night. At magpapahinga na muna tayo.